Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang, shoutout kay Nick De Pudwa. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tavern. Pagkarinig nito, masayang tumanggaw si Han Sanchen at ngumiti. Oo, ito ay isang restaurant. Gaano man kasarap ang pagkain, gaano man kasarap ang inumin, ito ay pansamantala lamang. Sa loob ng libu-libong taon, ginamit ng mga tao ang kanilang sariling kasaysayan upang sabihin sa lahat ng mga nanonood na ang kanin at pasta ay ang kanilang kawalang hanggan, at ang white wine at rice wine ang kanilang mga paborito. Ang isa ay maaaring punuin ka, at ang isa ay maaaring pasiglahin ang kapaligiran ng kainan sa pinakadakilang lawak. Sa makatuwid, ang mga restoran ay malinaw na palaging ang pinakamataong lugar. Maglakad ka, kung saan maraming tao, di may iwasang may kwentuhan. Ngumiti si Han Sanchen pagkasabi nito at inakay silang tatlo patungo sa restaurant sa kalsada. Ang restaurant ay puno na ng mga bisita sa oras na ito. Para mapaglangkuran ang lahat hanggat maaari, nagdagdag ng maraming tauhan ang kusina. Sa loob ng bulwagan, maraming sikat na tindahan ang nagdagdag din ng maraming mesa at upuan. Ang 3,000 tao ni Han ay dumating ng higit pa o mas kaunti sa oras at naabutan ang huling mesa bago idagdag ang unang mesa. Medyo maganda din ang lokasyon, sa gilid ng lobby. Dito maaari mong madama ang ingay ng bulwagan, at sa parehong oras, ang pader sa kabilang panig ay maaaring epektibong magdala sa kanila ng isang pakiramdam ng katahimikan. Pagkaraang ihatid ng waiter ang 4 na tao sa kani-kanilang mga upuan, ngumiti ito at sinabing, dumating talaga kayo sa tamang oras, mamaya na lang, at kailangang ilipat sa gitna ng bulwagan ang espasyo para sa karagdagang mga mesa, bagaman may mga upuan pa rin sa oras na iyon, ngunit kung ikukumpara sa gilid na ito, ang kapaligiran ay talagang hindi kasing ganda dito. Nga pala, kayong 4, ano ang gusto ninyong kainin? Ang tindahan ay may 108 ulam, kasama ang 32 klase ng mga lutuin mula sa mundo ng bafang, tungkol naman sa alak, 17 uri dito, karaniwang lahat ng mga pagkain galing sa mundo ng bafang, top quality wine. Ngumiti si Han Sanchen, lahat tayo ay tagalabas, paano na ang pangalawang kapatid na lalaki ay nag-aayos para sa atin ng makakain at maiinom? Sige. Ako na ang mag-aayos para sa iyo, baby. Ang waiter ay nagbitiw, at ang 3,004 na tao ay tumingin din sa bulwagan sa oras na ito. Ang bulwagan ay abala na sa aktibidad, kaya si Han Sanchen at ang iba ay nasa mas magandang posisyon, kung hindi, baka kailangan nilang sigawan ang isa't isa kahit nagsasalita. Hindi nagtagal, dumating ang waiter na may dalang mga plato ng pagkain. VIP talaga ang VIP. At pambihira ang mga pagkaing inayos ng waiter. 4 lang ang tao, ngunit ang mga ulam ay 8 ulam at 2 sopas, at ang lasa ay mula sa maanghang hanggang sa hindi maanghang, mula sa matamis hanggang sa maasim. Masasabing ang 8 pagkaing ito, halos lahat ng ulam, ay isinasaalang-alang ang lahat ng panlasa ng lahat. Kailangan nitong gawing lubos na nasisiyahan si Han Sanchen at ang iba pa. Pangalawa kuya, tapos ka na. Nang walang pagyayabang, ang mga waiter na ito ay talagang mabibigyan ng gantimpala para sa kanilang mga serbisyo, sa kasamaang palad, halata naman na hindi nila ito tatanggapin at hindi naglakas loob na tanggapin ito. Ang pagbibigay kasiyahan sa mga kilalang bisita ay ang layunin ng aming serbisyo, ngumiti ng mahina ang waiter, hindi ko iistorbahin ang mga natatanging bisita habang kumakain sila, kaya tumabi ka. Umalis ang waiter. Hiniling ni Han Sanchen sa ilang mga tao na gamitin ang kanilang mga chopstick, at pagkatapos ay nagsimulang kumain ng kanyang sarili. Ang mga pinggan ay higit sa 5 at ang alak ay higit sa 30, ang mga tao ay patuloy na kumakain at umiinom, at ang mga tao ay patuloy
na pumapasok, gaya ng sinabi ng waiter, ang bulwagan ay hindi lamang nagkaroon ng ikalawang round ng pagdaragdag ng mga mesa, ngunit kasabay nito, may ikatlong round, ikaapat na round, kahit na ikalimang round. Parami ng parami ang mga tao sa lugar na ito, at ang kapaligiran ay nagiging mas masigla. 3,000, kahit na ilabas mo ang kanin sa mangkok at bilangin mo ito isa-isa, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng maraming pagkakataon ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Ivory. Halatang mabagal talaga kumain si Han Sanchen. Marami na sa mga sumunod na mesa sa kanila ang nainom na at nakakachat, pero sa table nila, kalahati lang ng ulam ang nakahain. Kalahati lang ng 3,000 mangkok ng kanin ang kinain ni Han. Ang lasing ni Han Sanchen ay hindi kumain, halata naman na parang exaggerated. Ngumiti si Han Sanchen at hindi nahiya, anong kinakatakutan mo? Baka kaya niya akong itaboy. Ang ordinaryong hotel na ito ay hindi nangangahas na gawin ito, ngunit ang restaurant na ito na nag-e-entertain ng mga VIPs sa tindahan nito ay halatang walang lakas ng loob na gawin ito. Walang magawa si Ivory, malinaw na si Han Sanchen, ang stick guard ngayon, ay malamang na hindi pupunta kung saan-saan kung hindi siya makakasama ng kuneho. Pay mo, Pay Yuan, kung busog ka na, pwede ka nang bumalik sa kwarto mo para magpahinga kung wala kang gagawin. Wala namang nangyayari, kaya hindi na kailangang hayaan ang dalawang bata na maghintay dito ng walang magawa, saka nagutos si Ivory. Umiling si Pimo at Pay Yuan, syempre gusto nilang manatili sa kanilang amo. Gayunpaman, sa pag-aakalang bihira ang Panginoon at ang kanyang asawa na magkasama, tumayo pa rin sila at umalis. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang gumalaw sa bulwagan. Liang Quan, huwag ka bang magpanggap na malaking buntot na lobo sa harapan ko, sabihin ko sa'yo, anniversary ngayon ng sikat na tindahan, ayokong makilala ka, pero kung pipilitin mong maging ungreat, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Fuck, Wang Lo, so what if masungit ka? What? Do you think I'm afraid of you? Sa gitnang mesa, nagsimulang magtalo ang dalawang tao sa mesa. Bagamat malakas ang pag-uusap nilang dalawa, hindi pa rin ito masyadong malakas sa gitna ng abala, at nakatawag lamang ng atensyon ng ilang tao. Natural na kasama sa atensyon ng mga taong ito si Han Sanchen, tutal, simula pa lang ay nandito na si Han Sanchen na inaamoy ang mga amoy na ito. Fuck, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo, Liang Quan? Lalong nagalit ang dalawang tao habang nag-uusap, at sa mga sandaling ito ay talagang hinampos nila ang mesa at tumayo. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory at ngumiti, ang batang ito sa wakas ay nakakuha ng magandang palabas at pagkakataon. Gayunpaman, ito ay nananatiling upang makita kung ang pagkakataong ito ay totoo. Kung tutuusin, kailangan pang i-upgrade ang maingay para maging magandang pagkakataon para magpakitang gilas si Han Sanchen, pero kapag hindi na-upgrade, walang silbi. May narinig na nagtatalo, nagmadaling lumapit ang ilang waiter sa tindahan. Marangal na panauhin, pakalmeyan ang apoy, pakalmeyan ang apoy. Oo nga pala, dalawa pa kaming uminom kaya di maiwasan na medyo nakakairita yung mga salita, friends at VIPs kami ng mga sikat na tindahan kaya hindi na kailangan. Ang mga waiter ay napaka-partikular tungkol sa pagsisikap na masira ang laban, hindi sila lumalapit sa sinuman sa magkabilang panig, ngunit palagi silang nasa malapit, sa sandaling lumala ang sitwasyon, malamang na mabilis nilang makokontrol ang magkabilang panig at maiwasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan, hayaang lumaki ang sigalot. Nakita ni Liang Quan at Wang Lu na nakatawag ito ng atensyon sa waiter at karamihan sa mga tao sa tindahan, at saglit na hindi nila alam ang gagawin. Ipinayo ng waiter na ito na ang pinakamagandang oras para hiramin ang asno mula sa Dallas Dis. Alam din nila na isa itong sikat na tindahan, at hindi maganda ang magdulot ng gulo sa lugar na ito. Pero alam din nila na lahat sila nakatingin sa mga sandaling ito, kung may naunang sumuko, hindi ba ibig sabihin ay napahiya sila? Sa makatuwid, sa ilang sandali, wala sa kanila ang nakatitiyak kung sila ay magiging mas mabuti o mas masahol pa, at pareho silang umaasa sa isa na sumuko muna. Medyo awkward ang atmosphere. Napakatalino din ng mga waiter at alam nilang napakasela ng kapaligiran ngayon, kaya't binalak nilang kunin ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay at paupuin silang dalawa ng sabay para pakalmeyan ang sitwasyon. Nakasimangot si Han Sanchen, Lola, itong pagkakataon na hinihintay ko magdamag ay matatapos at mawawala ng ganito, diba?
Both of you are distinguished guests, kung meron man kayong gustong sabihin ay ayos lang, bakit kailangan mong kumilos? Sa pinakakritikal na sandali na ito, hindi makatayo si Han Sanchen at sa wakas ay nagsalita. Kung gusto mong buhayin muli ang kanilang digmaan, kailangan mong magdagdag ng apoy at panggatong sa mga salik na naging sanhi ng kanilang away. Bagamat tila nagtatanong lang si Han Sanchen, walang alinlangan na ibinalik nito ang dalawa sa breaking point ng kanilang alitan. Oo, sabihin sa akin kung ano ang eksaktong ginagawa mo, at hayaan ang lahat na hatulan ka at makahanap ng hustisya. May nag-echo. Tahimik at malungkot na ngumiti si Han Sanchen, sinabi na gusto niyang maging patas at tapat. Kadalasan kapag ganito ang awayan, dapat tama ang publiko at tama ang biyenan, kung masasabi talaga nila ang lahat, bakit kailangan pa nilang magkaroon ng alitan? Gayunpaman, masaya si Han Sanchen na makita ang ganitong uri ng tao na nanunood ng saya nang hindi ito masyadong sineryoso. Anyway, ganyan na siya ngayon. That's true, we support the right person, and the wrong person should apologize in front of everyone, and then everyone's grudges will be resolved, wouldn't it be great? Nang marinig ito ni Liang Quan at Wang Lu, nagkatinginan sila na parang walang kumbinsido sa isa't isa. Sige, dahil sinabi na ng lahat, Liang Quan, pag-usapan natin ang ating mga hinaing at alamin kung ikaw ba si Liang Quan, ang walang hiya, o ako, si Wang Lu, na hindi mabait. Nawala din ang galit ni Wang Lu at hinampas ang mesa, fuck it, just say it. Takot pa ba ako? Today we will let everyone get justice. Nang makitang muli ang pagdami ng dalawa, napangiti si Ivory nang walang magawa, batid na nagtagumpay si Han Sanchen sa kanyang kalokohan, at bumulong kay Han Sanchen, okay, ngayon ay tumaas muli ang mga bagay ayon sa gusto mo, dapat kang makontento ngayon. Ngumiti si Han Sanchen at hindi na masyadong nakipagtalo, anyway, nakakuha na siya ng advantage. Sa oras na ito, malakas ang amoy ng pulveris sina Liang Quan at Wang Lu. Nanguna si Liang Quan, lahat, nandito kayo ngayon para marinig na hindi tao si Wang Lu. Sa tingin ko noon, magkapitbahay si Wang Lu at ang pamilya ko ni Liang. Napakahirap ng kanyang pamilya na halos masasabing hindi na nila kayang mabuhay. Gayunpaman, bilang pagsasaalang-alang sa aking kapitbahay, pinahiram ko siya ng malaking halaga ng pera maraming taon na ang nakararaan na hindi niya kayang bayaran, upang hindi lamang siya makatakas sa kahirapan, kundi makapagnegosyo rin. It was precisely because of the money I logged him that Wang Lu had the capital to slowly develop and achieve the status he has today. Sa tingin mo ba ako ay isang mahusay na benefactor sa taong ito? Tumango ang lahat matapos marinig ito, bagaman ang gayong pabor ay hindi itinuturing na isang regalo ng muling pagkakatawang tao, maaari pa rin itong ituring na isang mahusay na kabaitan. Kung tutusin, kung wala ang tulong ni Liang Quan, hindi na maabot ni Wang Lu ang kanyang kasalukuyang katayuan sa kanyang buhay. Ang pinakamahirap na bagay sa buhay ay ang kumita ng unang palayok ng ginto, pagkatapos nito, kapag mayroon ka ng pera, talagang napakadaling kumita ng mas maraming pera. Mula sa puntong ito, si Liang Quan ay maaaring ituring na dakilang benefactor ni Wang Lu, at ang magkabilang panig ay may kung bakit ito napaka-tense. Oo, sa kasalukuyang pananaw, mukhang hindi masyadong magaling si Wang Lu, pagharap sa kanyang benefactor, hindi siya ganito. Hey, I really didn't expect na mukhang disenteng tao si Wang Lu, but he is actually nothing more than a pig or a dog. Maraming tao ang nagsimulang magsalita sa mababang boses, dahil lang sa kasalukuyang pananaw, ang Wang Lu ay napaka hindi makatwiran. Sabihin mo, magsalita ka, sabi ng isang tao. Alam na alam nila na ang mga bagay ay malayo sa simula ngunit hindi sa wakas. Nakatamo na si Liang Quan ng isang tiyak na kalamangan, at ngayoy lalo siyang kahanga-hanga. Pagkatapos yumaman si Wang Lu, minsan ay bumalik si Wang Lu na may dalang halaga upang ibalik sa akin, kung ito ay labis, babayaran niya ito bilang interes. Naisip ko na noong tinulungan ko siya, hindi lang interes ang hinahanap ko noong binayaran niya ang pera, kaya hindi ko siya sinisingil ng anumang interes. Ang mas pinahahalagahan ko ay ang relasyon naming dalawa at siya bilang tao. Tumango ang lahat at nagpahiram ng malaking halaga sa isang taong walang kakayahang bayaran ito. Mula sa puntong ito, nagkaroon ng kahulugan ang kultura ni Liang Quan. To put it bluntly, naisip ko na rin na masasayang ang pera kapag hiniram ko.
Sa makatuwid, pinahiram sa kanya ni Liang Quan ang pera para sa kapakanan ng mga tao at damdamin. As a result, how did Wang Lu treat me as his business grown bigger and bigger? The prices were almost the same as those outside. In many cases, I was even worse than some of his customers. Tell me, this damn thing, is it a personal matter? Pagkarinig nito, umiling ang lahat. Masyado namang walang utang na loob ang Wang Lu na ito, kung hindi dahil kay Liang Quan, paano siya kikita? Pagkatapos kumita ng kayamanan, napaka-ungrateful at walang awa, hindi talaga magandang bagay. Oo naman, siya ang benefactor ng pamilya niya, ano ang magagawa ko kung may discount sa presyo? Si Wang Lu is already a famous businessman after all. I didn't expect him to be such a person. Inakusahan ng lahat si Wang Lu, at saglit, hindi na nakatiis si Wang Lu. Lahat, huwag makinig sa kanyang kalokohan, apurahang sabi ni Wang Lu. Malamig na sabi ni Liang Quan na may pang-aalipusta, kalokohan ba ako? Wang Lu, I dare to swear to God na lahat ng sinabi ko ay totoo, do you dare? Balisa si Wang Lu, oo, aminado akong totoo ang sinabi mo, pero halatang sinasadya mong sirain ang rate mo, Liang Quan, walang hiya ka lang. Joke, sumigaw ka talaga nang, hulihin mo ang magnanakaw, napagkamalan ka, tapos ngayon gusto mo akong iset ang bilis. Wang Lu, ayaw mo pang mawala ng mukha diba? Sa malakas na pag-atake ni Liang Quan, mas maraming tao sa ibaba ang nagsimulang akusahan si Wang Lu. Saglit, si Wang Lu ay nagalit, nababalisa, natarante at nagalit, at hindi niya alam ang gagawin. Lahat, huwag kayong mabalisa, pakinggan natin ang sasabihin ni Wang Lu. I think things won't be that simple. Sa kritikal na sandali, muling kumilos ang tunay na rhythm master na si Han Sanchen. Alam niyang lubusang dehado ngayon si Wang Lu, kung ang kanyang mental na kalidad ay hindi hanggang sa par, siya ay maaaring mag-collapse. Sa makatuwid, siya ay nagsalita ng angkop para pasayahin si Wang Lu. Pagkatapos ng lahat, may mga away, at may ilang mga away. At ang sitwasyon ay hindi pareho, maa-upgrade pa. Indeed, Wang Lu, tell me what's going on. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!